I'm a lawyer. I'm asking you now, what is the legal basis of sa police power? Anong basis ninyo to take me into custody? Yun lang ako. Wala. Zero. So I have to resist. Yun nga, no, this is not something new with this administration. They're really very good at flip-flopping, no, at pabago-bago talaga ng statements, no. Kung maalala natin, in one interview, binanggit ni Secretary John Vic Remulla, no, that the arrest was actually a group effort, and then in the Senate inquiry, sinabi niya that they only acted on a certain rumor, no, about the president coming in. So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department. Lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo, nagsambahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan, lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat wag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets sila sa Amerika ma-free. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, it's the May signal yun na yun, sama-sama tayo, babago. May signal yun na yun. Alright, welcome back mga kawaitan. Magandang buhay ho, kamusta? At sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ay nagbabalik na naman para maglalahad naman ho ng mga samut-saring impormasyon na may kinalaman ang bawat isa ho sa atin mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam ho sa inyong lahat. And then of course, ating mga masugid na tagapanood, lalo na ho yung laging tumututok at nakasubscribe na ho na 56,020 mga kabalitaan. Maraming salamat. Sana ho bago matapos ang 2025 ay magkaroon ho tayo ng 100,000 subscribers. Right. So thank you ng maraming mga kabalitaan. At ngayon po, yung pag-uusapan natin ay patungkol ho ito sa mga nakatagong video na kung saan ay hindi inilabas sa social media. At hindi, nailabas pala sa social media, sa mainstream media pala mga kabalitaan. Yun po yung paglilinaw lamang ho natin ha. Kasi ngayon ko lang din po ito nasilip at may nagpadala ng link sa atin. Sabi daw na, Boss Dan, panoorin mo to. At yun nga, nakikita natin dito si Alcantara. Talagang nauutal, nabubulol. Hindi alam ko anong isasagot niya. Nung ito'y kinwestiyon ni PRRD nga kung bakit daw siya ay aaristuhin. At yung sobre na envelope na ipinakita sa kanya, hindi ho pinayagang buksan. O baka plain ano lang yan tawag nito, mga papel na walang nakasulat. Kasi dapat ipakita yun, di ba? Ito po ang warrant of arrest namin, former president. Ito, babasahin ko po. Ito yung mga nagiging kaso nyo. Ito yung konteksto at or nilalaman ng warrant of arrest. Wala eh. Walang binasa. At nakipag-argumento ho dito si Tatay Digong Duterte. At hindi naman ho makasagot-sagot. Ay talagang ang sagot lamang nitong si Alcantara ay kasi idadaan naman ho sa proseso ho yan. Tama po ho yung mga kabalitaan. So anyways, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Panoorin natin to dito mga kabalitaan. Papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, We're just going through the process. kaya nga. Pero ako, ang akin is legal. What's your basis now? I'm asking I'm a lawyer. I'm asking you now, what is the legal basis? O dyan pa lang ho, what is the legal basis? Hindi niya ho masagot-sagot. At yun po, siya po yung parang counterpart yata ng ICC, itong si Alcantara, na siya mismo hindi nga niya alam kung anong gagawin niya ho dito. Because we're going to the process ho. Walang masagot eh. At hindi ho nila kaya talagang sagutin si Tatay Digong Duterte. Dating prosecutor ho ito. Abogado. Ang tagal na ho sa serbisyo mga kabaitan. Presidente pa. Tapos basta-basta na lang gaganunin ho.
Kaso talagang naisahan ho nila dito si Tatay Digong Duterte dahil marami ho silang nagtutulungan dyan. Pero itong si Alcantara, bukas makalawa, may kalalagyan ho ito. Kaya nga po, sinisikap din ng ibang mga abogado na naghihintay na lang kung sino magsasampa ng kaso nitong Alcantara, itong si Diwata, yung mga taong naandun na kumidnap kay Tatay Digong Duterte. Ngayon, hindi pa yan natin malalaman kung itutuloy yung kaso kasi balibalita ho natin ngayon na sasampahan ho ng kaso itong mga animal na to, mga kabalitaan. Tuloy natin dito. O sa police power, anong basis ninyo? O, To nakatulala take lang. me into custody. Yun lang ho ako. Wala. Zero. So I have to resist and have to go back to these idiots and tell them, and I will go to them after I have washed. Ako ang magpupunta sa kanila. Walang basis at di magkakaanuhan tayo dito. It would be illegal for you, as a matter of fact, it is illegal for you to ask me to go with you without any papel lang ito. Di ba? Talagang paiyaho siya dito, mga kabayan, itong si Alcantara. Wala, hindi makapag-argue dito eh. Nakikinig lang eh. Akala mo parang batang humihingi ng pera sa tatay na pinangaralan. Diba? At hindi ito na ipalabas sa mainstream media, mga kabaitaan. Dahil talagang malulusutan ho sila dito ni Tatay Digong Duterte. Ngayon, ipapalabas ho natin to dito. At sana i-share nyo po ito. Sana mag-trending ho itong portion lang, mga kabalitaan, na para mapukaw ho yung mga otoridad. Lalo na ho yung Supreme Court at kung sino pa yung mga concerned citizen po na kakampi. At plano hong kukuha ng mga ebidensya para ma-file ng kaso itong mga hinampak, mga kabalitaan. Lalo na itong si Alcantara, kala mo na basang sisiw eh. General pa naman to, mga kabalitaan. Talagang nakakabubo, no? Nakakabubo talaga, mga kabalitaan, pag ang taong wala pong paninindigan. Dahil alam niyo po, kung talaga ikaw ay may paninindigan, kahit sino pa ho talaga yung magdidikta ho sa inyo, hindi ho kayo madidiktahan. Dahil alam nyo ang tama at alam nyo ang mali. Itong si Alcantara, sa posisyon niya dyan, ay parang talala. Parang mangmang sa batas. Ginawang bobo yung sarili dito, mga kabalitaan. Dahil sa kanyang walang paninindigan. Dahil nabubusalan. Dahil ho, nasisilawan sa mahiwagang puting sobre. Kaya nagiging asal hinampak, mga kabalitaan, itong si Alcantara dyan. Hindi mo ito makapagpaliwanag ng gusto ni Tatay Digong Duterte. Ulitin ho natin yung buong istorya ho dito, mga kabalitaan, para mas maintindihan na walang interruption ho natin, mga kabalitaan. Papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, We're just going through the process. kaya nga. Pero ako, ang akin is legal. What's your basis now? I'm asking, I'm a lawyer, I'm asking you now, what is the legal basis of sa police power, anong basis ninyo to take me into custody? Yun lang ho ako. Wala. Zero. So I have to resist and have to go back to these idiots and tell them, and I will go to them after I have washed. Ako ang magpupunta sa kanila. Walang basis at di magkakaanuhan tayo dito. It would be illegal for you, as a matter of fact, it is illegal for you to ask me to go with you without any papel lang ito.
So, di ba, klarong-klaro ho mga kabalitaan. Kung totoo po na itong si Alcantara ay may bitbit na warrant of arrest mula ho sa ICC, ay talagang ipaglalaban niya ito dito. Talagang awayan ho ito dito, makipagdiskusyon. Dahil trabaho naman ho talaga ni Alcantara kasi parang counterpart ho siya ng ICC. Hindi ko alam kung anong exact term yung sa kanyang posisyon. Pero kung talagang totoong may warrant of arrest si Tatay Digong that moment, ay ipaglalaban niya ho ito. Pero wala eh. Walang masabi, walang tulalang-tulala. Hindi alam kung anong isasagot ho dito kasi na-sandwich ho siya. Na-checkmate ho siya dito ni Tatay Digong Duterte. Akala na siguro matanda na si Tatay Digong Duterte, baka sasabihin niya itong ulianin na, baka nakalimutan na kung ano yung talagang mga tamang proseso. So diyan pa lang, foul na ho. At nakitaan na ho natin talaga na may lapses at very unlawful ho yung ginagawa ho ditong unang pagtangka ho nilang dakpin o kidnapin si Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Hindi ho nagsisinungaling ang ebidensya. Gas Abelgas. Yun po yun eh. Si Gas Abelgas ang nagsasabi dito na hindi magsisinungaling yung ebidensya. Ito yung ebidensya natin na si Tatay Digong Duterte ay persahan ho talaga. Dinidikitan ho nila talaga. Hindi pinapakinggan yung pagpaliwanag ni Tatay Digong Duterte at alam natin ay siya ay may alam sa batas ng ating bansa. Pero itong isang hinampak na ito, general lang. Pero walang kalam-alam sa mga batas ho natin. Siguro sa kanilang pinag-aralan, mga basic lang. Pero kung palaliman na ho, pagbatas yung pag-usapan, kung palaliman na ito, ay hindi ho sila makakapalag dito kay Tatay Digong Duterte. Yun ang masakit. Kaya nagkakagulo-gulo na ho yung ating bansa. Wala na ho tayong kapayapaan. Nagkakaproblema, nagkawatak-watak na. Divisiveness, yun talagang pinaka-main issue para sa sambayan ng Pilipino kasi wala na, watak-watak na ho tayo eh. Bumalik na rin ho yung krimen, yung pagnanakaw, rape, bintahan ng mga illegal na droga. Yung mga tanimbala na andyan na ho mga kabitaan. So wala na ho tayong seguridad sa ating bansa. Ngayon, itong may pahayag ho, isang eksperto patungkol ho sa usaping pag-aresto kay Tatay Digong Duterte at nitong pagtago, pagsipot sa mga kukhan dyan sa plenaryo ng Senado kung saan po ay naghihintay itong si Senador Bato de la Rosa, Senador Amy Marcos at si Senador Alan Peter Cayetano. Prof, doon po sa balita na no-show yung mga executive department officials na pinatawag po dyan sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos kahapon. Well, basically, this is something that we already expected, pero this is something na sana hindi nangyari, considerably because the Senate hearing could have shed light on so many questions that we have, especially our countrymen who are still at this time medyo torn pa rin doon sa ano talaga ang nangyari on that fateful day of March 11. So I think we could actually see na ito namang executive privilege na to, merong mga grounds talaga siya. Hindi naman talaga ito tinatawag na absolute, In fact, even in the Constitution, there is really not a mention of the exact term, executive privilege, pero explicitly ginagamit ito, dahil nakapaloob din naman doon sa Article 7, But then again, when you look at Article 6, Section 21, maliwanag din naman yung sinasaad doon that the Congress, by virtue of its function, especially in aid of legislation, may actually bring... Opo, medyo na wala po ang audio po ninyo. Yung last part po ng inyong sinabi. Pakiulit na po, Prof. Details as to what really happened. Yes. Opo. Pero ano pong nakikita po ninyo magiging implikasyon po nito? Sa mga susunod na mga hearing, sa iba pang mga hearings po na gagawin ng Senado? Well, definitely may may malaking effect siya because you see right now mas na magawa yung mga hearing while the issue is still very much sabihin na natin masyado pang mainit because later on maaring mag-wane down din naman siya, but it will depend still on what will be happening in the future. Pero sa aking pananaw kailangan talagang masimulan talaga yung investigation na to, so that the public actually has the
ability and the capability to actually know what really transpired. And ito nga no, dito sa executive privilege naman, merong mga tinatawag tayong exemptions dito no, na kung saan kung halimbawa ang issue patungkol talaga sa abuse of power and abuse of authority, po pwede itong ma-revoke no, or po pwedeng hindi talaga siya tuklin. But then again, it will have to be decided by the Supreme Court, no? So it's the Supreme Court that will have the final say whether the executive privilege could be invoked or if it's illegally being pursued by the executive department. Naalala natin even in the past, no, yung Senate inquiry versus Ermita in 2006, wherein they challenged the EO 464, and then nangyari pa rin ulit nung 2008, Neri versus the Senate as well, kung saan kinatigan ng Supreme Court na hindi dapat or hindi naayon yung pagbibigay ng executive privilege. So it will depend on the courts, no? So if I were Senator Amy Marcos, kung hindi talaga sila attend, then we could go to the courts, no, to actually have a legal remedy for the issue. Yun nga, no, this is not something new with this administration. They're really very good at flip-flopping, no, at pabago-bago talaga ng statements, no. Kung maalala natin, in one interview, binanggit ni Secretary John Vic Remulla, no, that the arrest was actually a group effort, and then in the Senate inquiry, sinabi niya that they only acted on a certain rumor, no, about the president coming in. So which is which talaga. And sinasabi ko nga lagi, no, na itong mga pagdinig na to ng Senado, because they are under oath and they might be held for contempt, will actually provide a better avenue para malaman talaga natin yung katotohanan, because dito maaari talaga silang makasuhan, no, just in case they will be proven na nagsisinungaling sila under oath, and this could have been a good chance for the public to really understand the real scenario and what really happened during that day. Pero may iwasan naman. Paano may iwasan naman, Prof, na baka yung constitutional crisis na tinatawag kung patuloy na magkasalungat yung pananaw ng Senado at ng Malacanang? Yeah, that's why, yun nga, no, yun sa mga binanggitong kaso kanina, doon kay Senate versus Ermita and Senate versus Neri, may mga provisions doon na inallow naman ang Korte Suprema. Meron din mga provisions na dinisallow din nila, no? So, I think at the end of the day, it will boil down to what really will be a good compromise for both the departments, no? Kasi, syempre, kailangan din naman nating tignan na ang executive privilege ay ginagamit to prevent yung tinatawag nating encroachment of power between the three branches, and at the same time para masiguro pa rin natin na maintain natin yung separation of powers. But then again, you need to also understand that each of these departments also have the power to check and balance on the other. At itong ang paraan para mabalanse itong maaring sabihin na nating pag-abuso ng executive privilege is by going to the courts. Well, syempre yung tinatawag natin na kung meron talagang tinatago, no, nawawalan tayo ng transparency, at kung walang transparency, siyempre affected yung ating accountability ron, no? So I think the public sentiment right now is that they really want to find out the truth, no, because everything happened so fast on that day. And this is really the avenue by which we can be able to know that. Unfortunately, it seems that the government, especially those who planned, you know, the entire arrest, is not willing to cooperate. Because, syempre, kung meron kang tinatago, ang public sentiment dyan, yan, hindi ka talaga attend sa mga pagdinig. No? So I think yung pagbibigay ng subpoena will be a step closer towards, you know, bringing them dito sa Korte at sa Senado para magpatuloy yung ating mga pagdinig na to. Kasi I believe really that this is important. No? Kasi hanggang ngayon may mga question pa rin regarding the legality. No? A lot of people are saying that the arrest was illegal. Some people are saying that it's lawful. Some people are saying that it's unconstitutional. So once and for all, we really need to understand the dynamics. It's also important for public knowledge, no? And at the same time, para makagabalangkas din tayo ng isang batas, no, in the future, para maiwasan natin yung mga ganitong kahalintulan na insidente. Right, so yun po mga kabaitaan, no, ang pagpapaliwanag ni Prof. Froilan Calilong na talaga makikita ho natin na may iniwasan ho itong cabinet member ni Bonget dahil kahit hindi na ho natin sila tatanungin kung bakit, isa lang yung punto ho natin dito, sila ay may tinatago ho. Yung katotohanan, hindi ho nila gustong mailabas sa publiko kung ano nga ba talaga ito. Dahil alam ho nila mismo sa sarili nila na sila mismo ay malaking ginawang kabalastugan at kamalian, at yung paglabago nila sa ating saligang batas kung papaano huulihin at kung papaano isusurrender sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang proseso sa isang taong inaakusahan, mga kabaitaan, kung ito ay nagkasala sa tingin ho nila. So yun po ang kanilang mali.
dahil nakikita natin na simula pa lang utal na utal, naging lubid-lubid ho yung kanilang mga sagot na hindi na ho nagkakarambola na mga kabalitaan. Ngayon, lipat tayo dito kay Attorney Harry Roque, mga kabataan. Ito, maganda, panoorin nyo po hanggang matapos dahil may matutunan ho tayo dito kung may pananagutan ba ang Netherlands sa pagkidnap kay PRRD at ang Trump executive order laban ho sa International Criminal Court, mga kabalitaan. So yun po ay ating titignan ho dito at papanoorin kung ano ang magiging salaysay ni Attorney Harry Roque. At alam naman ho natin na isang lawyer ho ito ng human rights advocate din itong si Attorney Roque. At kung sasabihin natin na usapang international law ay may alam din ho ito kahit papaano, mga kabalitaan. Kaya hindi ho siya nagdadalang isip na voluntaryo ho siya sana na magiging isa sa mga legal counsels ho ni Tatay Digong Duterte. And yet, parang sabihin natin na parang hindi pa sila na makapag-decide dahil nga may problema din to si Attorney Harry Roque. But ngayon ay medyo maginawa na ho yung kanyang damdamin at isipan. Dahil naka-apply na ho siya ng asylum ho. And waiting na lang para ho sa final say ng Netherlands, mga kabalitaan. So para ho maintindihan ho natin kung mananagot ba ang Netherlands at magagamit ba natin pabor sa ating dating Pangulong Duterte ang inilabas na Trump executive order laban ho sa ICC, mga kabalitaan. Pero kahapon kasi, abay, ang daming nanood, no? Mahigit 1 milyon nang nanood kahapon, so nagpapakita na talagang uhawang tao sa impormasyon tungkol dito sa ICC at yung kontrobersya kung saan kinuha nga sa pamamagitan ng kidnapping ang ating Pangulong Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, sinabi natin nung isang broadcast natin na ang nangyari kay Presidente ay arbitrary detention dahil ito ay gawain ng taong gobyerno na pilit na sinupil ang kalayaan ni Presidente Duterte at yung panunupil na yan na illegal, no? Dahil nga yung warrant of arrest ng ICC ay hindi naman nasilbi sa kanya sang-ayon mismo doon sa tratado na bumuo ng ICC. No, so ang ating assertion ay yung pagkakakulong niya sa kanya sa ICC ay arbitrary detention din, no? Dahil bagamat hindi sila taong gobyerno ng Pilipinas, sila ay tao ng ICC. At ang ICC sinasabi nila na may legal na basihan na kinu-question naman natin. So tingin ko nga kapag matapos mapasok ang ebidensya na talagang merong arbitrary detention na nangyari laban kay Presidente at ang mga mahistrado ay hindi pa rin pinalaya ang ating Presidente, pati sila mananagot sa arbitrary detention, no, sa batas ng Pilipinas. Ibang usapan yun kung makukuha natin pagkatao nila, no? Pero kung kinuha nila ang pagkatao ni Presidente sa pamamagitan ng kidnapping, yan nga yung dahilan kung bakit meron tayong kasabihan na do not come to court with unclean hands. Kasi when you come to court with unclean hands, pwede kang bawian, no? Pwede sila mismong kidnapin at dalhin sa Pilipinas at hindi sila pwede umangal dahil ganyan nga ang ginawa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Pero ang tanong ngayon, ang Presidente ay nakakulong sa Netherlands. Ang tanong, may pananagutan ba ang Netherlands? Kung sa talagang matapos ma-offer ang evidence na kinidnap ang ating Presidente, ay hindi pa rin palayain si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC. Well, ang sagot po dyan sa international law, meron po. Dahil ang basic principle sa international law, ang bansa na pumayag na gamitin ang teritoryo niya sa isang pamamaraan na nakakadanyo sa iba ay meron pananagutan sa international law. Sa Ingles, a state that allows its territory to be used in a manner injurious to another shall be responsible for the latter for an internationally wrongful act. Bakit po nagkakaroon ng pananagutan ang Netherlands? Kasi kung alam na niya na talagang naging biktima ng krimen ang ating dating Presidente na naging dahilan sa kanyang pagkakakulong sa ICC at wala siyang ginawa, well, masasabi na rin natin na ang Netherlands, dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng gobyerno ng Netherlands para sa ICC, ay siya mismong may pananagutan din sa ilalim ng international law. No? Hindi naman siya po pwedeng magbulag-bulagan at bingi-bingihan dahil pag na-offer na ang evidence sa ICC, that's a matter of public record. No? At saka sa ngayon nga lang, ang aking assertion is kung ako'y susulat sa Dutch government at pinakita ko yung mga videos sa mga pangyayari, talagang
makikita nila na illegal yung pagkakahuli kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At matapos silang mapagbigyan alam na talagang sa pamamagitan ng kidnapping, ang sabi nga ni VP Sara, International Extraordinary Rendition, ang pamamaraan para makuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at hindi nila linabas sa kulungan ang ating dating presidente, sila mismo ay merong pananagutan. Now, ang tanong, saan ka po pwede pumunta para mapanagot ang Netherlands? Well, depende yan kung sino ang magrereklamo. Kung si Presidente Duterte mismo ang magrereklamo, ang tingin ko ang pinaka-epektibong korte na pupuntahan niya ay yung European Court of Human Rights. Kasi kabahagi ang Netherlands doon sa European Treaty on Human Rights at talaga namang nakasaad din dyan sa kanilang tratado yung karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng European Union, hindi lang mga Europeans mismo, lahat ng tao na naririto sa Europa ay merong karapatan to due process. No? At ang due process naman ay kapareho ng due process na nakasaad sa ating saligang batas. No person shall be deprived of liberty without due process of law. At dahil nga kinidnap siya, pinagkaitan siya ng due process. No? Now, ang maganda dito sa European Court of Human Rights, ang desisyon ng European Court of Human Rights ay enforceable against a European member. So hindi siya Pyrrhic victory. Ang isa kasing forum na po pwede rin puntahan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay ang UN Committee on Human Rights. Napakadami na po naming kasong naisampa dyan, nananalo kami, nagkakaroon ng deklarasyon na yung ginawa ng Pilipinas gaya ng criminal libel na nagpapataw ng parusa ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. Ang problema, parang inutil naman yung desisyon ng Human Rights Committee kasi pag inignore ng bansa, wala ka na magawa. Hindi gaya ng European Court of Human Rights na pwede mong ma-enforce laban sa Estado. Now, ang isa pang kumbaga balakid dyan sa remedyong yan ay kinakailangan mag-exhaust ka muna ng domestic remedies. No? Siyempre, dito sa ICC, kinakailangan mapresenta muna yung ebidensya na talagang kinidnap siya at magkaroon ng desisyon ang ICC na maen pa. Malay namin, pakialam namin paano nakuha ang taong yan. Basta importante, mabigyan siya ng fair trial. At yan ang tingin ko magiging desisyon ng Korte ng ICC. Sinabi yan ni dating ICC Judge Rod Pangalangan at yan talaga ang desisyon ng hukuman. Now, sa tingin ko mali yan, no? Dahil meron namang isang at least domestic constitutional court, ang Constitutional Court of South Africa, na sa tingin ko ay mas angkop sa prevailing norms of human rights law na hindi mo naman po pwede ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang maling pamamaraan. At ang sabi nga ng Constitutional Court of South Africa, na kapag ang pamamaraan ng pagkuha sa pagkatao ng akusado ay illegal, kinakailangan mawalan din ng jurisdiction ang hukuman. Now, dito sa ICC, wala pang desisyon talaga na nagsasabi na kapag illegal ang pamamaraan ng pag-aresto ay mawawalan ng jurisdiction ang hukuman. Pero may mga kaso na nagsabi na po pwedeng mangyari yan, and I quote, where the administration of justice is seriously compromised. Yan po yung desisyon sa kaso ng prosecutor versus Lumbanga. Tapos ang sinasabi doon, meron pong abuse of process kapag ang prosecutorial or state conduct shocks the conscience of the court, interferes with the accused's ability to conduct a defense, or undermines judicial integrity. So ang issue dyan ay yung pamamaraan ba na talagang hindi man lang pinaalam sa kanyang karapatan niya, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman, ito ba ay shocking to the court na po pwedeng mawalan ng jurisdiction ng hukuman. Now, meron pang isang decision din, bagamat ito naman ay sa ibang kaso, prosecutor versus Katanga and Nujodlo, which is also an ICC. Bagamat sinasabi nila na ang maling pamamaraan para nahuli ang akusado per se ay hindi yung resulta sa kawalan ng jurisdiction, po pwedeng mangyari yan, and I quote, if they rise to a level that impairs fair trial or judicial integrity. So kapag talagang matindi yung paglabag sa karapatan ng tao, po pwede naman talagang mawalan ng jurisdiction ang hukuman. So sa akin, sa tingin ko, bago makaakto ang kaparehong Committee on Human Rights at saka ang European Court of Human Rights, kinakailangan mag-decision muna ang ICC. Kapag dininay ng ICC na yung kidnapping ay hindi sapat na basihan para mawalan siya ng jurisdiction, po pwede mo ngayon i-challenge yan na. Pero kinakailangan mag-challenge ka muna sa domestic court ng Netherlands. Dahil ang Netherlands naman duty-bound supposedly
na respetuhin ang mga desisyon ng ICC dahil meron silang headquarters agreement. Pero kung sasabihin natin na yung desisyon ng ICC ay labag sa karapatang pantao na nakasaad sa European Court of Human Rights at dahil ang naghahawak sa pagkatao ng presidente ay ang gobyerno ng Netherlands at pinagbigay na sa Netherlands ang mga facts na sabi ng hukuman ay hindi sapat na basehan para mawalan sila ng jurisdiction, yan, pwede na si Presidente Duterte mismo ang maghain ng complaint laban sa Netherlands mismo, hindi sa ICC itself, dahil ang Netherlands naman dapat, kung kahit ano pang usapan nila sa ICC sa headquarters agreement, kung meron talagang mga patunay na nalabag ang karapatang pantao ni Presidente Duterte at napakadami naman nating video kung paano si Torre at lahat ng kanyang mga kakuntsaba ay isinakay na sa pilitan sa isang private plane ng Presidente ay kidnapping, yan po ay dahilan para umakto ang Netherlands na pawalan ang Presidente Duterte. Kasi uulitin ko, yung kulungan naman kung nasaan ngayon ang ating Presidente ay pinapatakbo pa rin ng gobyerno ng Netherlands. Now, bukod pa sa European Court of Human Rights at sa UN Committee on Human Rights, kung saan ang Presidente Duterte mismo ang pwedeng maghain ng mga complaints na yan, pwede rin ang Pilipinas mismo ay magsampa ng kaso laban sa Netherlands sa International Court of Justice. Bakit? Dahil meron nga tayong Universal Declaration of Human Rights at sasabihin natin na yung hindi pagkilos ng Netherlands para palayain ang tao na nakulong sa pamamagitan ng kidnapping ay labag sa karapatang pantao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At dahil kasapi rin ang Netherlands dun sa Universal Declaration of Human Rights at saka dun sa ICP, yung International Covenant on Civil and Political Rights, yan ay isang paglabag doon sa mga tratado na ito dahilan para magkaroon ng deklarasyon na dapat ipalaya si Presidente ng Estado ng Netherlands na uulitin ko, siyang umaaktong tagakulong ni Presidente Duterte dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng Dutch government. Now, of course, hindi mangyayari ito habang nandyan ang Marcos Jr. administration dahil Marcos Jr. nga gustong-gusto niyang nakakulong ang Presidente Duterte sa dahig dahil yan ay pamamaraan para mawala na yung tinik sa kanila. No? Ang natitira na lang tinik sa kanilang isipan ay si VP Sara at kaya nga seryoso sila na tatanggalin nila bilang Presidente para wala nang balakid. Para si Lisa Araneta Marcos o si Tambaluslos o si Sandro Marcos in a few years, siyang magpatuloy ng Marcos Forever government. No? So, meron talagang remedyo pero kinakailangan either si Presidente mismo ang magsampa ng reklamo sa Committee on Human Rights ng UN or sa European Court of Human Rights or ang gobyerno ng Pilipinas mismo ay ang magsasampa ng kaso sa International Court of Justice. Alam mo, hindi imposible yan. Kasi kapag nagkaroon ng people power at legal naman ang people power, kinikilala sa ating saligang batas, no? Talaga naman pong pwedeng si VP Sara na maging presidente. At kapag si VP Sara ng presidente, bakit hindi naman niya kukwestiyonin yung pamamaraan kung paano nakuhang pagkatao ng tatay niya on the assumption na on the existing jurisprudence, main pa nga ang sasabihin ng hukuman. Ang importante, mabigyan siya daw ng fair and impartial trial na sa tingin ko ay mali. Well, alam niyo po, si Judge Pangalangan is really my mentor in international law. Bagamat ang desisyon, siya talaga ang nagdesisyon na kunin ako na magturo sa UP College of Law at siya talaga nagtalaga sa akin bilang direktor ng Institute of International Legal Studies. Bagamat, kaya naman niya ako kinuha dahil doon sa teacher ko sa International Law sa London School of Economics na kinikilalang Panginoon ng International Law, no? Si Sir Eliyahu Lauterbach na namatay na. No? Yung mga panahon kasi noon, si Professor Lauterbach ang presidente ng ADB Tribunal, ang Secretary General ng Tribunal ay si Dean Raul Pangalangan. Kaya nga, bagamat naging teacher ko si Raul Pangalangan, hindi sa international law, sa obligations and contract, 225 lang ang grade ko doon. Talaga namang hindi ko makakalimutan yung grade ko doon sa 225 na yan, no, sa obligations and contract, kasi 5 units yan. So parang mediocre lang ako kay Raul Pangalangan pagdating sa international law. No? Pero ang sinabi talaga sa kanya ni Professor Lauterbach, "Uy, ba't hindi nagtuturo si Harry Roque sa College of Law mo, ha? Napakagaling yung batang yan." Okay, yun. Kaya tuloy, naimbita ko ni Raul Pangalangan. Tingin ko naman, dahil naniwala siya doon sa assessment ni Sir Eliyahu Lauterbach. No? Pero yung sinabi talaga ni Judge Pangalangan, former Judge Pangalangan ng ICC, ay talagang sa ICC, baliwala yung pamamaraan na nakuha yung pagkatao ng ICC. Sa akin naman, hindi ibig sabihin na palibasa ganyan ngayon ang
desisyon ng korte na baliwalain ang pamamaraan dahil ang pamamaraan ay mali, hindi dapat tanggapin. Kaya naman ako talaga, kung ako ang abogado, paglalaban ko pa rin yan dahil kinakailangan ma-overturn o mabago yung desisyon ng hukuman na baliwala yung illegality ng pagkakakuha ng pagkatao ng isang akusado. So malinaw po, no? Maraming remedies si Presidente Duterte, hindi lang sa ICC. Ang number one remedy syempre sa ICC na dahil sa illegal na aresto, dapat talaga ma-dismiss ang kaso laban sa kanya. Pangalawa, sa international law, bilang isang mamamayan ng mundo, pwede siyang pumunta sa UN Committee on Human Rights, pero walang pangil yan. Ang merong pangil ay yung European Court of Human Rights dahil bagamat hindi siya European, siya ngayon ay nakadetene dito sa Europe. At pangatlo, yung Pilipinas can espouse or sponsor yung claim ng kanyang mamamayan na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte para nga sabihin na yung patuloy na pagkakakulong sa Netherlands ay isang paglabag mismo ng Netherlands sa karapatang pantao ni Presidente Duterte. No? Pero mangyayari lang yan kapag si Inday Sara Duterte na ang presidente. Okay. Now, napabalita rin na merong executive order si President Trump na nagsasabi na yung ICC prosecutor at lahat ng nagtulungan para kasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ni Netanyahu will be subject to sanctions. Ano yung sanctions na yan? Freezing of assets at saka hindi pagbibigyan ng mga visa para hindi sila makarating sa Amerika. Now, masakit po yan kasi yung freezing of assets, napakalawak po ng kapangyarihan ng Amerika dahil sila nagkokontrol ng SWIFT account. Yung SWIFT account po niyan, yan yung pamamaraan para maglipat ng pera. No? At kapag yan ay subject ka to freeze, talagang lahat ng pera na papasok sa account mo, mafi-freeze. No? At syempre, masakit din na hindi sila makakapasok sa Amerika as a matter of privilege. No? Now, ang tanong, kasama ba si Presidente Duterte dun sa sakop ng executive order na lahat yung nakipagtulungan para maaresto ang mga kaalyado ng Amerika gaya ng Israel ay sakop ng executive order. Now, tinanong yan kahapon ni Senator Marcos sa kanyang hearing at ang sagot ko, po pwede. Bakit? Bagamat doon mismo sa EO, ang nabanggit ay si Netanyahu at Israel, nakasaad naman doon, lahat ng nakipagtulungan para kasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ng Israel. So, hindi siya exhaustive. Kasi kung ang intensyon ay sakop lamang ang Israel, dapat ang sinulat doon is lahat ng nakipagtulungan sa pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga opisyalis ng Israel. Pero ang sabi doon, lahat ng nakipagtulungan para makasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ng Israel, hindi siya exhaustive. Pwedeng kasama ang Pilipinas. Tinuturing ba ni President Trump si Presidente Duterte, bagamat siya ay talagang very vocal, no, na talagang siya ay para sa Pilipinas at hindi sa para kahit kaninong banyaga na kaalyado. Well, ako po, testigo ako. Dahil ilang beses ko nakita na nag-usap ang Presidente Duterte nung siya ay nasa opisina at si Presidente Trump. At itong nangyari dun sa ASEAN Summit kung saan dumalo si President Trump. At ang aking obserbasyon noon hanggang ngayon ay parang BFF silang dalawa. Pinupuri pa nga ni Trump yung kanyang war on drugs at sinasabi niya na sa kanyang pangalawang termino, magkakaroon siya ng sariling war on drugs. At syempre alam natin yung war on drugs ngayon ang basihan kung bakit linilitis ang Presidente for Crimes Against Humanity dito sa ICC. So sa tingin ko, hindi lang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas at talaga namang tayo ay non-NATO ally ng Amerika, kaya nga nandyan ang mga base militar nila, no? Ayaw man natin na gustuhin. Pero close personal friend pa siya ni Presidente Duterte. So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department. Lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo, nadampahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan, lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat huwag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yung lalo na yung mga miyembro ng gobyerno ni Marcos ngayon, lahat yan maraming tagong yaman sa Amerika. Ma-freeze lahat ng kanilang mga malamansyon, mga bayan at mga bahay at yung kanilang mga dollar deposits, ma-freeze lahat yan sa Amerika. Iisa-isahin na po natin yan. No? At syempre, malalaman lang natin kung sakop talaga ang mga Pilipino dito sa EO ni Trump laban sa ICC kung
gigising na lang yung mga gabinete ni Marcos na nakipagkontsabahan para i-kidnap si Presidente Duterte papunta ng Hague, kung ang kanilang mga bank deposits, ang mga ari-arian sa Amerika, gaya ng mga malalaking mga mansyon nila dito sa Amerika, ay na-freeze na ng US government. At pag nangyari yon, doon natin malalaman, wow, sakop pala ang Pilipinas doon sa executive order ni Trump laban sa International Criminal Court. Diba? Ang saya-saya. Well, sumatital, ang moral of the story is crime does not and should never pay. Follow the golden rule. Kung ayaw nyo maging biktima ng paglabag ng karapatang pantao, huwag lumabag sa karapatan ng iba. Di naman sinasabi ni Presidente Duterte na wala siyang pananagutan altogether. Ang sinasabi lang niya, lahat ng gustong magdemanda sa kanya, di umano dahil sa paglabag sa karapatang pantao, gawin nyo yan sa Pilipinas dahil malayang bansa ang Pilipinas, soberenyong bansa at Pilipinas, at hindi kinakailangang mga dayuhang maghusga dahil sa Rome Statute mismo, no, ang mga dayuhan dapat lamang maghusga kung ang lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng katarungan na hindi naman po nangyayari. So ayun po mga kabaitaan, napakalinaw at talagang very informative po yung naging kontento dito ni Attorney Harry Roque at mas naintindihan na natin. Malamang mapi-freeze talaga yung assets nila dyan sa Amerika dahil naniniwala tayo meron dyan silang mga properties, mga kabalitaan. At hindi lang natin nalalaman dahil nga po ay syempre itatago nila yan. Yung perang dinikwat nila mula sa kaba ng ating gobyerno ay syempre hindi nila ipapakita yan, hindi nila yan idideklara sa kanilang SALN mga kabalitaan. At gagastahin nila yan sa ibang bansa para no questions at all, di ba? Ganun yun eh. So, talagang pag may makapag-communicate doon kay Trump, kay President Trump, nako sigurado may iiyak ko dito. Mangiyak-ngiyak ko sa sakit ng loob pag nag-freeze yung kanilang mga asset dyan sa Estados Unidos, mga kabalitaan. Yun po, at sana manalangin tayo na makukuha at makakamit natin yung hustisya para kay Tatay Digong Duterte. Dahil talagang napakamaling ginawa sabihin na lang natin, talagang sinasadya nila. Gagamitin lang nila yung ICC dahil may matagal na yung ICC na yan eh. Talagang sadya nila yan na mangyari na mapalayas, makidnap nila si Tatay Digong Duterte. Bago pa po pala tayo tapos mga kabaitaan, ipapakita ko lang muna sa inyo itong Gabay Party List to. Hindi ko lang makita, nasa baba pala. Gabay Party List to, ito ni, ewan ko lang kung first nominee ba dito itong si Attorney Harry Roque, number 39, 139 sa balota. So kayo na po, meron tayong Duterte Youth Party List, Gabay Party List kay Roque, at itong Bisaya Youth Party List kay Greco Belhica or Bilgica. Siya po taga Iloilo. Lahat ng mga Bisaya, iboto natin to. At ano pa ba? Yung Ipanaw kay Eric Silis, at itong isa, Sagip Party List pala kay Attorney Senador. Tawagin natin Senador kasi sigurado na talagang swak na swak ko yan sa Senado, si Senador Rodante Marcoleta, mga kabalitaan. At papalakpakan din natin yung 10 PDP Laban senatorial candidates na makakapasok ko talaga sa Senado. And then, huwag niyo pong kalimutan, yung mga nasa alyansa para sa bagong Pilipinas, mga kabaitaan, itsapwera niyo na yan. At tapos may 2 tayong kulang, kayo na lang humusga. Hindi ko kayo ikakonvince, mula dapat sa puso't isipan natin yung idadagdag natin, mga kabitang 2. Sana po kung nagustuhan niyo po ito, huwag kalimutan, paliguan niyo maraming likes at buhusan na maraming komento, reaction, opinion, at i-share nyo rin po, mga kabitang. Huwag niyo pong skip yung ads na inyong mapapanood dahil yun po ay nakakatulong sa atin. And then at the same time, sa hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin nyo na dyan sa taas ang subscribe button at yung ating notification bell para tayong lahat lagi updated sa mga kaganapan sa ating lipunan kabalitaan.
At pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. Maraming salamat. Mabuhay ho kayong lahat. Masalam. At matsalam din po sa ating mga tinuturing bagong bayani ng ating bansa. Overseas Filipino workers, mabuhay ho kayo around the world. Sana lagi kayong tumutok sa ating munting bahay, mga kabaitaan. At papalakpakan pa rin ho natin itong 56,020 subscribers. So nangalahati na ho tayo, mga kabaitaan, sa 100. Sana papayagan nyo ako at hingi ako ng paintulong sa inyo na tulungan nyo akong makakuha tayo ng 100,000 subscribers bago matapos ang 2025. And of course, hi to Mommy Rose and Daddy Birding, Toby, at Toby's family dyan sa Cebu City. Moderators, Team Replay, live viewers natin, pag may live ho tayo, matsalam mo sa inyong lahat, mga kabalitaan. So, wala ho tayong nakakalimutan pa. So, kita-kits ho tayo sa sunod nating mga upload, sa ating mga content, dahil dito ho, tayo ay tumutuwid sa mga binabaluktot na mga impormasyon. Mula ho sa mga bagag vloggers, mga kabalitaan. At of course, mga kapitan, lagi ho tayong magbibigay sa inyo ng komprehensibong balita, impormasyon. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. To God be the glory. Mwawa, chup chup. Peace out. Agad Balita.